Assembly sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Isang pinagpalang umaga. Andres at Imelda Cadilenia. Sa panunumpa ng katapatan sa utawad ng Pilipinas, Glyza Torcelino. Panatang Makabayan, Lucky Jake Diocales. Panunumpa ng Lingkod Bayan, Imelda Cadilenia. Vision Mission, Attorney Jaisel Rimiento. Mandaling po tayong tumahimik at pakinggan ng mabuting balita at dami ng presensya ng ating Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapaunauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatira sa ibabaw ng burol. Walang magsisindi ng ilaw at maglalagay ito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inalagay ito sa talagang patungan upang maliwanagan ang lahat ng nasa bahay. Gayon naman, dapat niyong paliwanagin ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabuting gawa at papurihan ang Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng kaligtasan. Araw-araw na panalangin. Panginoon naming Diyos na tagapagligtas, nagpapasalamat po kami sa pag-ibig at pagmamahal na ibinibigay niyo sa amin. Kami po ay nagkasala sa inyo. Linisin po ninyo ang aming mga pusong mapangusga sa kamalian ng iba. Turuan niyo po kami mapagkumbaba sa mga tungkuling ibinibigay mo sa amin. Ngayon, kami po ay dumudulog at nagsusumamo sa inyo. Kami po ay ilayo niyo sa lahat ng uri ng kapamakan, sa mga babala ng lindol o anumang aksidente. Yakapin po ninyo kami at iligtas sa anumang sakuna, sa lahat ng uri ng sakit o karamdaman. Iiyaan niyo po kami ng pananampalataya na magpapayabong sa amin upang lumago ang pagmamahalan. Alisin po ninyo sa aming mga puso ang puot, galit na tumutok sa aming mga puso, susandaling kami umiinit ang ulo at nayayamot. Palitan niyo po ito ng pangunawa at pagpapatawad. Hinihiling po namin ang lahat na ito sa pamagitan ng iyong anak ng Jesucristo, nabubuhay ang paghahari ngayon at magpakailanman. Amen.
Mga kalalawigan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Nangarap ako para sa aking anak, sa aking pamilya. Buong puso akong naigiisa sa pananatili ng kaayusan. Isa ako ng lahat sa pagbalangkas ng mga alituntunin sa ikaunlad ng ating pinakamamahal na lalawigan. Buong lakas akong naniniwala sa aking sarili na kaya kong magtagumpay. Naninindigan kami Sa pagbuo at pagtayo na matibay at magagandang gusali at lansangan. Nabubuhay ako para tuparin ang pangarap ng lahat. Pagmamahal namin sa kalikasan At katutubong kaalaman ay mahalaga para sa ating lahat. at tumatagalan na kaunlaran at mas progresibong pamayanan. Buong puso akong nabubuhay para sa kalusugan ng lahat ng mamamayan. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagitan na may gangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng samayan ng makagos, makakalikasan, makatao at makabansa.
panatilihin po natin nakataas ang ating mga kanang kamay. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungan na maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang, susundin ko ang tuntunin ng aking tanggapan, at tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nananalangin ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas. Ito natin ang ating kamay. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob sa akin ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang pinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ko at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Bibilangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa katiwalian sa pamahalaan. Ipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tamang paraan at angkop na paraan. Sasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasi hanawa ko ng may kapal. Sabay-sabay po natin bigkasin ang vision and mission ng lalawigan ng Quezon. Vision, a progressive and healthy Quezon province as the prime agritourism destination in the region by 2030, uplifted by reliable and inclusive services, competent leadership, and empowered citizens. Sa Tagalog, isang maunlad at malusog na lalawigan ng Quezon bilang nangungunang destinasyong pang-agriturismo sa rehiyon sa taong 2030 na inangat ng maaasahang serbisyo para sa lahat, mahusay na pamunuan at makapangyarihang mamamayan. Mission: Quezon Province shall maximize its full potential to be prime agritourism destination in the region through a sustainable investment-friendly environment, optimized utilization of resources, which provision of infrastructure and support services, and harmonization of policies and programs. It shall promote socio-economic development by providing accessible and quality healthcare services and education, enhancing agriculture and fishery production, intensifying livelihood opportunities and job generation, building better and more infrastructures, ensuring well-balanced nature and competitive tourism industry, and advocating people's participation through the observance of good governance. Bago po ang susunod na bahagi, mangyari pong tunghayan po natin ang isang video presentation para sa mga accomplishments ng aming tanggapan sa taong 2023.
Yun, maraming salamat po sa palakpakan. Ang inyo pong natunghayan ay ilan lamang sa mga gawain ng aming tanggapan sa loob at labas ng ating Kapitolyo. Sa umaga pong ito, amin pong inihahandog sa inyo ang aming walang kasing sipag na tagapamuno ng aming tanggapan, si Ma'am Maluoy po, para sa kanyang mensahe. Isang pagbati po at pagpupugay sa ating minamahal ng ina ng lalawigan, masipag, mabait, at mapagmahal, Governor Dr. Helen Tan. At ganoon na rin po sa bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan sa pamumuno ni, alam nyo, ito po ay favorite na lahat, crush ng bayan, Vice Governor Sir Alcala. Magandang umaga po. Sa kapwa po department head, sa lahat ng kapwa ko kawani ng pamahalaang panlalawigan. Magandang umaga po! Naramdaman po ba niyo ang PTO noong nakaraang taon? Ay hindi. So, hindi daw. So, nilagay ko nga doon special mention doon sa aming slide. O, yung extra benefits natin. Ramdam na? Ayan. So, ang aming pong tanggapan ay patuloy na gumagampan at sa abot ng aming makakaya ay mai-provide at makapag-generate tayo ng additional pang local revenue sources para po sa mas malawak na paglilingkod. Alam naman po natin, walang libre sa buhay na ito. Pangarap lang at pagmamahal. Yung nga pagmamahal minsan binibili. Oh, may hugot. O, diba? So, para sa taong pong 2024, mapapansin po ninyo, nakakulay violet kami para pong sinsarap ng ube, sinsarap ng ube cake, napaka-flavor, diba? Ang flavorful po ang kulay. Ang dahilan po ay magsisimula na po uli kami lumabas para pasarapin ang ating RTT collections. So, gusto natin pong ibigay at ipaalam sa general public, real property tax ay hindi burden, but it is a flavorful source of quality public services. So, kaya po kami ay nakakulay ubi na uli. So, ito po ay gagawin namin sa nalolooban ngayong taon, 2024. At kaya kanina, papansin nyo, meron na kaming reading, meron pa kaming prayer, meron pa rin kaming kanta para sa Panginoon dahil wala pong imposible sa Panginoon. At araw-araw ito po ang aming inadasal, nabigyan kami ng kalusugan at liwanag ng pag-iisip at ganoon na rin ang ating mga kasamahan at kababayan na magtulong-tulong tayo sa ngalan ng public service. So ito na lang po ang sasabihin ko. Maraming salamat po sa inyong lahat at suportang ibibigay sa tanggapan ng panlalawigan. Ingat kaman. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Ma'am Malu. At sa pagkakataon naman pong ito, ang ating pinakahihintay tuwing Lunes ng umaga, ang mensahe ng ating masipag na ina ng lalawigan ng Quezon, Governor Dr. Helen Tan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Saya ba kayo? Palakpakan naman natin ang PTO. Galing-galing, ha? Mabilisan pong pagbati, syempre, sa ating mga katuwang, ang Sangguniang Panlalawigan, Vice Governor Kurt Alcala. Isa-isahin ko ba kayo? Sige na nga. Bukal JJ, Bukal Jackie, Bukal Binet, Bukal Ola, Bukal Harold, Bukal Jerry, Bukal Julius. Sa lahat po ng department heads natin nandito at mga manggagawa, of course, ang ating pong host department for today's flag ceremony, headed by Ma'am Marilu Uy. Palakpakan po naman natin. Yeah. So, improving, no? Pagka
Monday, pagaling ng pagaling at paganda ng paganda. So, again, palakpakan ninyo sapagkat almost perfect. Memorize ang ating mga nag-recite from the lahat ng panunumpa to the mission, no? So, ibig sabihin, ginagawa nila yung kanilang tungkulin. Okay? So, ano ba sasabihin ko? Today, dapat wala ako ngayon eh. Sabi ko kay BG, wala ako sa Monday, alam din ng mga staff, kaya alam ko yung staff na wala ako. Akala nila wala ako ngayon. Diba? So, umaga na po ako dumating, 2 a.m. Pero pagka umaga na ako dumating, mas maaga po ako nun, ibig sabihin, hindi po ako natulog, no? So, inisip ko, kung a-attend ba talaga ako o ako'y magpapahinga, sapagkat full week kami, Saturday, Sunday, kami ni BG ay nasa ground para sa medical, dental, and surgical mission. So physically, ay pagod, but Monday is a very important day of the week. Ito po ang much-awaited day ko because this is the only day in a week na lahat kayo supposed to be ay makikita ko. Di po ba? So yung Monday, I'm happy to see you and convey siguro mga kaunting uplifting message to all of you. Actually, nung last Sunday, not this Sunday, not yesterday, nakikita-kita kami ng mga governors, few governors, so chika-chika, mga ginagawa, especially the new ones. And then, sabi ko, uwi pa ako kasi ga-attend ako ng, syempre, Monday, flag ceremony, sabi sa akin. Ga-attend ka ng flag ceremony? Ang bait mo naman. Ano pala yun? Sabi ko, bakit di ka nag-attend? Hindi. Sabi niya gano'n sa akin, okay. So nag-attend ako kasi yun nga yung time lang na almost lahat ng employees should be present and magkakita-kita tayong lahat. Okay. So, very good yung observation. I hope di kayo uma-attend o yung iba hindi na-attend dahil dito sa roll call na to. Tama ba? Yung iba ayaw mag-attend dahil baka matawag dito sa stage. I-exercise lang ito, parang tinitingnan natin kung ginagawa nyo ang binilin sa inyo ng inyong mga department heads. So last week, last Monday yata, I don't know kung kailan yung nag-meeting kami ng ating mga department heads. Ano. So every time magsasabi ako dito, nagpapasalamat ako sa inyo for all the things na kino-contribute niyo so that maramdaman ang ating mga kalalawigan, ang kagandahan, ang serbisyo, kung gaano tayo ka-efficient and effective, no? And we're thankful. Pero may isang aspeto siguro ako nakakalimutan na sabihin sa inyo na for us to actually sustain yung ganong gawain ay may mga bagay na hindi namin napapansin at pinagbabaliwala naming mga namumuno sa inyong department. A simple issue on conflicts. Okay? And last weekend yata, last weekend, parang may napanood ako na sermon ni Bishop Sok, no? So, just want to emphasize my message on yung simpleng conflicts with each of the members or employees within your organization and papaano ma-resolve. So, nag-agree kami ng mga department heads through kay Sir Ruel na magkakaroon tayo ng sarili-sarili na mga grievance committee at doon mismo dapat na-address yung simpleng hindi pagkakaunawaan ng mga manggagawa na nakaka-apekto, I'm sure, doon sa task at hand, no? So, kailangan na i-harmonize natin yung mga ginagawa natin, no? So, how do we start on resolving conflicts? May nabasa ako na may 3 daw component o magandang parte ng apology. Ano yung number 1?
Ha? Makatawag nga dito. Wait ha. Kala nyo ha. I-test ko kung paano. Ha? Ng apology. I'm sorry. First part. Anong next? Admitting kung it's your fault, it's my fault. Number 3, ano pa? What can I do to make it right? No, sabi nila, yun daw yung most neglected part. No, nag-sorry ka na, pero nakalimutan mo na itama yung pagkakamali mo. And very important that we admit, you admit, me, I admit, lagi kong sinasabi pagka ako mali. Okay, mali ako, no? So, para maging successful ang ating mga departments doon sa task na mandato ninyo, ay napakahalaga po yung simple conflict. So, nagbigay po ako ng instructions for the information of everyone na i-resolve nila. Although sana naman walang matigas ang ulo sa inyo at makikiisa kayo, magpapasakop kayo sa mga namumuno ninyo. Naalala ko, pinag-uusapan namin bayad sa uniform, no? May nag-comment na isang department head, meron daw talaga siyang empleyado na kahit anong gawin mo, hindi talaga magbabayad. Buluhan na lang na department head. Okay. So yung mga ganon, pagmumulan po yun ng mga conflicts, ha? Mga responsibilities natin yon and obligations na dapat ginagawa. So I hope this week, kung last week productive na kayo, nagawa nyo na yung mga pinapagawa sa inyo, sana hindi lang routinary. Alam nyo, nung lastly, nung intern ako, ang tawag namin, junior intern, which means you're in the 4th year of your 4th year sa school ng College of Medicine. So, pagka 4th year, the whole year, you're rotating to all hospitals. So, kung saan government pumunta. So, yung pinaka mababang tao doon sa loob ng hospital. No? So, ikaw utusan, lahat-lahat, kahit na ikaw ay doktor. Bagaman hindi ka pa lisensyado by that time, hindi ka pa nag-graduate, but some will call you doctor, no? So, nung junior intern ako, ang first day of internship ko ay Jose Reyes Memorial Medical Center, no? So, di naman bago ang ospital dahil registered nurse ako. Pagpasok ko gano'n, ang dami-dami mong papakisamahan. Simula sa security guard hanggang sa janitorial, lahat ng tao sa ospital. So, I realized to make my life easy and my work easy, kailangan silang lahat ay kakilala at kaibigan ko. Okay? So, yung first month ng aking internship, bagaman namamaga ang paa mo, puyat na puyat ka, hindi ka nakakakain, hirap na hirap ka, pero ang sarap pumasok sapagkat merong tao na mga tumutulong palagi sa'yo. So, kaibigan ko ang security guard. So, pagka papasok ako, mahirap mag-park sa Jose Reyes, makakapag-park ako meron akong spot, no? Pagka kailangan ko ng mga results ng mga laboratory, pagka magtatanggal ako ng tubo ng pasyente, merong mga nursing aid and nurses who would help me. Sasabihin sa akin, Doc, kami na pong kukuha ng Doc, ako na magdadala na gano'n. At yun din ang binilin ko sa aking mga anak na doktor, na sinabi ko sa kanila, maging mabuti kayo na manggagawa, no? O mabuting tao sapagkat yung mahirap nagiging madali dahil doon sa magandang relasyon mo sa iyong mga katrabaho. So, teamwork, di po ba? So, I hope yun ang ating keyword for
today, apology, okay? So tandaan na, pagbalik niyo po sa inyong mga opisina na tingin niyo ng mga nagdaang panahon ay nagkaroon kayo ng misunderstanding. It's okay to say sorry. It's okay to admit your fault. And the best thing is that you do your best to make it right, no? Gawin nating itama lahat. Okay? Next week, I hope, yun, totoo pala wala ako noon. Si BG, abangan ninyo ang kanyang recitation. Sabi niya, ma'am, ganito ang gagawin ko, tamang-tama. Dapat today yun eh. Sabi ni BG, ma'am, alam ko na ang gagawin. Okay, we'll call one. Lastly, ala nyo, makakalusot kayo, di ba? Okay ba to? Ma'am Sonia? Actually, tanong ko lang yun. Gusto mo na umakyat dito? Ay, she's ready. Kasi si Ma'am Sonia, nag-grocery daw po sa SNR. Ay, hawak-hawak daw po yung cellphone habang nakapila sa pagbabayad. Ay, may nakakita sa kanya. Grabe naman yung pinapagawa niyo sa inyong ano. Tingnan nga natin ang ating senior citizen. Dahil may utang ka, Sir Diego, di ba? Halika na, samahan mo si Ma'am. Alam mo, pwedeng gawin natin isang linya doon sa isa, tapos ikaw ang magsusunod. So, alam ko na naman ang sasabihin niya sa akin. Kakasura ka, Sir Diego. Ha? Tulungan mo si Ma'am Sonia. Vision lang to. Okay, vision, Ma'am Sonia. Bulungan mo, ha? Tinuturo nga eh. Sabi ko, may usapan na po kami na nagbibigay na sa akin si Mel eh. Oh. 1, 2, 3. A progressive and education process. As a prime agri-tourism destination in the province in Calabash and region by 2030. 2030, hindi 2023. Uplifted by reliable and inclusive services, a competent leadership, and empowered citizens. And I thank you. Sir Diego, sagot mo ang lunch ni Ma'am Sonia. Okay, dahil may department head, tumawag naman tayo sa Sangguniang Panlalawigan. Sino ituturo mo, Vice? Tawagin ko si Bukal Julius. Mission pa naman to. Nanonood si Ma'am Abby. Gusto mo sumama sa'yo? Okay na. Si Bukal Julius, naglo-law school yan. Kaya alam ko magaling kang mag-memorize. Tama ba, Attorney Jet? Natakot-takot na kailangan tanda ang linya ng batas? Ma'am, alas-stress din po ako dumating. That's that reason enough. Morning po. Bawal magbasa. Sinong gustong sumabay kay Sir Bukal Julius, taga-SP? SP Secretariat. Sige na. Ma'am, ikaw na? BG, sino taga-SP Sec? Yan. O, yan. Si-save ka ni Ma'am. Ibig sabihin, sagot mo ang kanyang lunch. Ma'am Grace na. Dito po. Ma'am Grace, tabi tayo. Pakopya. Sa mga professor po ni Bukal Julius, di po siya talaga totoong nag-aaral. Ay, professor ka ba niya? Hindi.
Chismismo. Quezon Provincial maximize full potential. Quezon Province shall maximize its full potential as a prime agritourism destination in the region through sustainable investment-friendly environment, optimized utilization of resources, provision of infrastructure and support services, and harmonization of policies and programs. It shall promote socio-economic development by providing accessible and quality healthcare services and education. by providing quality and accessible healthcare services and education, enhancing agriculture and fishery production, intensifying livelihood opportunities and job generation, and Building better and more infrastructure, ensuring well-balanced nature and competitive tourism industry, and advocating people's participation with the observance of the good governance. Sagot mo ang lunch ni Ma'am Grace. Salamat po, Ma'am. BG, alam mo na kung sino magre-recite next week, no? Sige, biling ko sa'yo. Sige, maraming salamat. Pinagtatawanan ko ng mga empleyado. Ba't yung mga yan? Kita ko kayo from here, oh. Sige, so next week, si BG ang in charge, tsaka si PA Manny. Bala kayo. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat and have a fruitful and productive week. Good morning, everyone! Bago po kayo umuwi sa inyong mga tanggapan, nais po namin kayong anyayahan para marinig ang ilang patalastas po ng tanggapan ng Internal Audit Unit sa pamamagitan po ni Sir Junbei. Guys, di pa po. May announcement pa. Guys, Kuya Guard. Umalis na ko. Umalis na sila. May At announcement dahil pa dyan, po. tatawagin ko yung umunang umalis. Hello? Sir, Di pa po Guard. tapos. PA, di ako narinig ng Guard. Di pa po tapos. Di pa po class dismissed. Meron pa po magre-recite sa Treasurer's Office. Tumawag ko. Good morning po, Vice Go. Good morning. Dalawa lang po yung items natin. We have the Citizens Charter and then the consultant for the Quality Management Program today. So, akala ko wala si Gob. So, you might be available for a 30-minute later po with the consultant. For the charter, we will be publishing the Citizens Charter by February. So, gentle follow-up po dun sa mga hindi pa nagsasubmit using the common format natin. Ito naman pa yung mga soft copies lang. So, please submit. May ilang offices na lang po na hindi nagsasubmit. We will publish by February the Citizens Charter of the province. And then hopefully by March, we will submit this to DILG and the ARTA committee for an audit po. Magkakaroon din sila ng audit by the end of the March. And secondly po, yung ating pong, ito na yung start po ng ating journey for the ISO certification. We invited consultants from NEO AMCA. They will be coming over today. So 5 pong consultants, auditor will be visiting the offices. So we are requesting po, may mga groups po dito, yung cluster natin ng groups. Mamaya sabihin na lang po namin doon sa group chat ng AO. Meron lang po tayong 10 offices requested to attend the 30-minute orientation dito po sa Governor's office, conference room. 30-minute and then we'll do the cluster question and answer. So doon na rin po sa ibaba and then sa taas. Lahat po ng offices, ito meron lang mga cluster. So we would request either the assistant, kung meron pong man po ngayon, or yung kung authorized to answer. Kasi the answers will provide the consultants from NEO AMCA basis for the audit. So this is a free audit and then at the end of the day, before 4 o'clock, ipe-present po nila yung analysis din dun sa core group. So we invite yung lahat po para siguro before 9 po, dun yung kung 10 offices and then the rest to be ready
for a visit. So hindi naman po lahat mapupuntahan, so kung alin lang yung pwedeng puntahan ng mga offices. So this is a rundown, no pressure, wala po tayo, baka po maglinis kayo sa office nyo, wala pong linisan. Wala pong magme-memorya. Wala pong magtatanong ng vision. So, no pressure, stress-free consultation with our NEO-AMCA consultants. Good morning po. Thank you. Sa iba pa pong tanggapan, meron pa po bang nais magpahatid ng inyong ilang patalastas? Kung wala na po, kayo po ay inaanyayahan na bumalik sa inyong mga tanggapan para sa ating unang araw ng paglilingkod sa ating kapwa, taga-lalawigan ng Quezon. At kami naman po ay magpapapicture muna together with our governor. Thank you!